pag-uusapan natin ay batas ng tao at gagamitan natin ng legalidad. Sa titulo at iba pang dokumento, ang lahat ng lupa o konkretong nakatayo sa convention center na ito ay pag-aari talaga ng isang Eliseo Soriano. Kasi pinasulatan ko na sa doon sa kwan na ipile niya yung mga unpaid, yung unpaid taxes niya sa land ng kwan, ano, yung sa sakupan niya. Hindi mo nagbabayad? Merong mga parting, mga kulang pa siyang hindi nagbabayad. Bangko eh. Ang hiningi ko lang naman sa kapatid, 20 million Brother Joseph. These are all fruits of my toils. Ako nag-umpisa nito, bumili ko ng lupa. Tapos sabi, ang lahat daw ng pag-aari, isa pang irresponsable sinabi ni Lucy Cruz Valdez. Ang lahat daw ng pag-aari sa convention center, nakapangalan lang sa isang taong Eliseo Soriano. Yun ang, ewan ko, tingnan mo yan kung anong verbatim na sinabi niya. Hindi siya nag-imbestiga ng maayos, Brother Joseph. Hindi totoo yun eh. Baka ang nakita mo, isang titulo na 2 hectares, nakapangalan sa akin, sinabi mo na ang pag-aari dito sa convention center, akin. Yan, unfair reporting yan. Alam mo, Miss Lucy Cruz Valdez, itong aming convention center, 30 hectares of land ito. 30 hectares of land. Ang nakita mo lang nakapangalan sa akin, 2 hectares eh. Dinaldal mo na ganyan sa programa mo. Paano naman yan? Ano naman ang ginagawa mo sa amin? Ang pagkakasabi niya po ay ganito, Brother Elias. Sige. Kung pag-uusapan natin ay batas ng tao at gagamitin natin ng legalidad sa titulo at iba pang dokumento, ang lahat ng lupa o konkretong nakatayo sa convention center na ito ay pag-aari talaga ng isang Eliseo Soriano. Tingnan mo, pag-uusapan batas ng tao, do you have proof to show para sabihin mo, patunayan mo yung sinasabi mo na yan, Miss Valdez? Totoo, sa bagay, lagi na ho itong napapanood ng ating mga kababayang lagi na sumusubaybay sa atin. Yun hong ADD Convention Center, nito hong samahang tinatalakay po namin. Ano po? Ang may-ari po niyan, alam po ba ninyo, yung puno nila na palamura at nagpapakilalang Diyos. Ang katunayan po, Pagkaganyan ka, dapat ka talagang murahin. Ano naman katunayan? Pakita nga natin yung katunayan niya. Tuloy po natin. sa inyong television screen, nakalagay po dito, Declaration of Real Property. Tax Declaration number A-02008-1311. Owner, Eliseo F. Soriano, single. Address, San Vicente, Apalit, Pampanga. Location of property, San Juan, Apalit, Pampanga. Transfer Certificate of Title number 476095. Kaya lang, ang inaani ko rito, yung mga personal na paninira, nakita ko sila naman nag-broadcast din at inaatake ako na yun daw mga property ng iglesia nakapangalan sa akin. Ang layo na sagutan. Ba't napunta sa property? At saka, paano mo alam na nakapangalan sa akin? Isang taong napulot yata sa daan tapos pinagsalita sa kanilang television program, hindi naman nag-imbestiga, para akusahan lang ako na ang mga property raw na iglesia nasa pangalan ko. Ano yan? Ang layo sa ano yan? Ang layo sa issue niyan. Ang katunayan, kung may property nakapangalan sa akin, dahil talagang akin yun, property ko yun. Pero yung property ko, ibinigay ko sa iglesia. May deed of donation na in-execute ang kapatid na Arcadio Malyari na namayapa na bago siya namatay, siya ang gumawa noon. At yan ngayon ang pinanghahawakan ng lahat ng kapatid sa iglesia na yung akin mismong property na sa Apalit ay nag-umpisa po yan sa humigit kumulang na 20 hektarya para mapagtayuan ng convention center. Ay ngayon po ay nasa ano na yan nasa mahigit ng 80 hektarya.
na lahat yan ay sa iglesia. Ang gumagamit ay ang iglesia. Hindi nga ako nakatira riyan eh. Pero hindi yan issue eh. Saka na lang natin patulan yan. Hindi kayang patulan yan ni Eli Soriano dahil may ebidensya na siya rin ang may sabi talagang nakapangalan sa iyo at sa iyong mga dummies. Ako gusto i-emphasize doon sa 20 million. 5 times nila binanggit ng Iglesia ng Cristo ito eh. Sa kanilang SBN 21, saka yung Net 25. March 6, 2002, March 20, 2002, March 27, 2003, July 8, 2003, July 22, 2003. Talagang maliwanag na ito nilift up ni Lucy Cruz yung itong tulong na 20 million eh. In-adapt niya dyan sa kanyang malicious special assignment. Maliwanag, nandito ang record, Brad Josel, oh. Yan. Kaya maliwanag. Doon sa 20 million, Opo, exhibits natin ito, nandito, oh. kasi yung hinihingi natin inire-raise na 20 million, pampagawa naman yun ng convention center, di naman para sa akin yun eh. And the convention center is worth less than $1 billion now, Brother Joseph. Opo. Yung lupang nasasakop ng convention center and the structures herein is less than $1 billion. Pina-appraise ko na ito sa bangko eh. Ang hiningi ko lang naman sa kapatid 20 million Brother Joseph. These are all fruits of my toils. Ako nag-umpisa nito, bumili ko ng lupa. Tapos sabi, ang lahat daw ng pag-aari, isa pang irresponsable sinabi ni Lucy Cruz Valdez. Ang lahat daw ng pag-aari sa convention center, nakapangalan lang sa isang taong Eliseo Soriano. Yun ang, ewan ko, tingnan mo yan kung anong verbatim na sinabi niya. Hindi siya nag-imbestiga ng maayos, Brother Joseph. Hindi totoo yun eh. Baka ang nakita mo, isang titulo na 2 hectares, nakapangalan sa akin, sinabi mo na ang pag-aari dito sa convention center, akin. Yan, unfair reporting yan. Alam mo, Miss Lucy Cruz Valdez, itong aming convention center, 30 hectares of land ito. 30 hectares of land. Ang nakita mo lang nakapangalan sa akin, 2 hectares eh. Dinaldal mo na ganyan sa programa mo. Paano naman yan? Ano naman ang ginagawa mo sa amin? Ang pagkakasabi niya po ganito, Brother Elias. Sige. Kung pag-uusapan natin ay batas ng tao at gagamitin natin ng legalidad sa titulo at iba pang dokumento, ang lahat ng lupa o konkretong nakatayo sa convention center na ito ay pag-aari talaga ng isang Eliseo Soriano. Tingnan mo, pag-uusapan batas ng tao, do you have proof to show para sabihin mo, patunayan mo yung sinasabi mo na yan, Miss Valdez? So, chismis na kapiraso kagabi dun sa programa ng kaibigan ko na kaya raw natigil yung SRO, ayaw na tayong tulungan ba ng ating mga kapatid, ganun ba? Hindi ho totoo na ayaw kaming tulungan, kundi, alam nyo, bumili kami ng ng lupa na pagtatayuan ng isang malaking sentral. At yan po humigit kumulang 10 hektaryang lupa. Siguro alam nyo naman kung gaano kamahal yung 10 hektaryang lupa. Lalo na malapit sa sentro ng bayan. At yan po tabing-tabi ng highway, ng 2 highway. Yung Super Highway, MacArthur Highway, napapagitanan yan. Kaya medyo mahal-mahal ng konti, medyo mahihirapan kami dahil nakapagpao ng bayad lamang ako ng kaunti, nagdesisyon kami na medyo magtipid-tipid kasi hindi na po kami magkasya doon sa aming dating pinagtitipunan. Napakasikip po, napakainit, masyadong diskomportable, kapatid na Dani, wala kang, pag nandun ka, para bang hindi ka mapapalagay ng maayos, walang kaayusan dahil mainit talaga masikip na masikip, punong-puno ng tao. Kaya po nagdesisyon kaming bumili ng isang piece of property na pwedeng paglagyan ng mga sasakyan, ng mga kapatid, pag nagkakatipon, yung National Congregation. And that will be on a 10-hectare lot. At nagkakahalaga po yan, humigit kumulang sa mga 30 milyon siguro. Kaya medyo naglalaylo tayo. At siguro iraraos muna po namin yan. Ngayon sabi, hindi na raw tayo tinutulungan ng ating mga kapatid na mayaman. All out po ang support niyan. Yung mga mayayaman dito. Yun yung mga ulalya. Tumutulong po sa amin yan. Isa sila sa mga papunahing tumutulong. Libo-libo kung tumulong yan.
At kami naman, di naman nagtatago ng tulong ng aming mga kapatid. Alam naman nila yun eh. O, yung pamilya Bacosa, daan-daan libo, milyon pa kung tumulong yan, ano? Para sa pagpapalaganap ng gawain. Yung pamilya Banigid, si Kaoli Banigid, nako, milyon-milyon din kung tumulong yan. Kaya nga nagagalit siguro yung mga kamag-anak niya. Yung pong pamilya Lendio. Oo, yung pamilya Lendio, milyon-milyon yan. Si kapatid na Ray Carrasco, milyon-milyon ang tulong niyang mga tao na yan. Kaya kami, hindi naman kami nahihiya na natigil ang isang programa sa TV. Ako raw may-ari ng ADD Convention Center. Ulit natin katangahan niya. Ulit natin. Totoo, sa bagay, lagi na ho itong napapanood ng ating mga kababayang lagi na sumusubaybay sa atin. Yun hong ADD Convention Center, ito hong samahang tinatalakay po namin. Ano po? Ang may-ari po niyan, alam po ba ninyo? Yung puno nila na palamura at nagpapakilalang Diyos. Ang katunayan po, Pagkaganyan ka, dapat ka talagang murahin. Ano naman katunayan? Pakita nga natin yung katunayan niya. Tuloy po natin. sa inyong television screen, nakalagay po dito, Declaration of Real Property. Tax Declaration number A-02008-1311. Owner, Eliseo F. Soriano, single. Address, San Vicente, Apalit, Pampanga. Location of property, San Juan, Apalit, Pampanga. Transfer Certificate of Title number 476095. Tinan mo. Andali pause mo muna. Sabi niya, location ng property, San Juan. Hindi mo ba alam na itong property rito eh? Dalawa nakakasakop. Isang San Juan, isang Sampaloc. Malaki kasi nga ito eh. Biro mo, ang pinakita mo yung 2 hektarya lang, tapos siniraan mo na ako sa taong bayan. Kaya, itong mga gago talaga itong mga ito eh. Gago talaga eh. Sige, tuloy natin. 6095-R. Sinasabi po dito na the ADD Convention Center is erected thereon. Kaya ang talagang may-ari po, owner, noong ADD Convention Center na may pagkakataong sinasabi niyang ano po yun? Templo ro yun. May pagkakataong nga sabi niya, Hindi ro templo yun. ang owner po noon, mga kababayan, yung punong palamura. Biro mo kabubuhan yan? Di ba? May kabubuhan yan. Ang binasa mo Declaration of Real Property, lupa Convention Center ang daing-daing mga buildings dito sa Convention Center Nakakatawa. Kasi kayo, wala kayong ginawa kundi mag-chismis. Kawawang mga tao ito. Saka nakakita ng mga ministrong nagre-resort sa chismisan. Dapat ang pag-usapay aral. Patunayan mo si Manaloy Anghel, patutunayan ko hindi. Di ba ganun? Oo. Ayun ang ibig ko sabihin. At nag-resort kayo sa chismis, desperado na kayo talaga. O chismis yan Dahil ang convention center na ito, may parking space. Alam mo kung ilang hektarya ang parking space nito? 7. At sakop ng Sampaloc. Ha? Yung nabasa mo, sakop ng San Juan. Dalawang property maraming property ito na pinagsama-sama ang nakalagay sa pangalan ko, yung isang nabasa mo, dahil yung iba, wala ka pang makuhang ebidensya, dahil hindi pa bayad. Ay, nako. Yung iba naman bayad na, nakapangalan naman sa mga kapatid na iglesia, kapatid na Daniel. Totoo po yun. Yung iba naman bayad na, nakapangalan naman sa mga kapatid na iglesia, kapatid na Daniel. Totoo po yun. Di ba? Kaya masasabi natin, ba't naman yun nakapangalan sa kanila? Kasi nga, hindi naman pwedeng magmay-ari ang isang tao ng mahigit sa 3 o 5 hektarya. Kaya, yung iba, sa mga kapatid na pinagtitiwalaan natin, nananagot naman sa iglesia in return, Para maniwala kayo dyan, sa may-ari ng buong Luzon, kahibangan yan mga kapatid. At kung totoo man yan, gano'ng karaming demanda ang haharapin mo sa SM, sa Quezon City Hall, yung Heart Center, lahat yan makakalaban mo Para mapatunayan mo inyong buong Luzon, marami kang kakalabanin. Pati ako, makakalaban mo. Bakit?
Akin yung apalit eh. Akin yung apalit eh. Akin yung apalit eh. Binili ko yun sa pera ko eh. Binili ko yun sa pera ko eh. Binili ko yun sa pera ko eh. Dinonate ko na lang sa iglesia eh. Dinonate ko na lang sa iglesia eh. Dinonate ko na lang sa iglesia eh. Abay, pagtatanggol ko yan, pag kasi kasama sa mission yan eh. Kalabas, pag naniwala kayo dito kay Alan Bantillo, kanya pati yung coordinating center natin, kanya yan. Papayag ba akong bigay ko sa kanya yun? Patayin mo muna ako.